National Irrigation Administration na posibleng umabot sa 1.46 million metric tons ng aanihing bigas ang mawawala dahil sa El Nino. 2023 nang ianunsyo ng Pag-asa na merong weak o mahinang El Nino phenomenon sa Equatorial Pacific Ocean. Pinangangambahang mas lalala pa ang epekto ng El Nino sa mga susunod na buwan. Ayon sa Task Force El Nino, maliit na porsyento lang ng bansa ang makakaligtas sa matinding epekto ng tagtuyot. Ako si Hilarion Reyes, 59 years old. 59 na ako, sabihin, 59 years old na ako talaga. Dito ako pinanganak. Kasi hindi man ako nayari ng pag-aaral, gawa ng hanggang grade 2 lang ako. Kasi magsasaka talaga kami. Hindi kami sa pag-aaral, gawa nung hindi ka mukha dito noon. Ngayon, malayo ang mga eskwela. Pero mas maganda sa amin pag-aaral. Kami, hanggang dito lang kami magsasaka. Mabait siya na ang masabi. Eh ngayon nga, nang ilang taon na kami dito, ang anak buhay lang namin, yung sasaka lang. Eh, may napayarig nga kaming ilang bata. Ayan nga yung pangalawa kong bunso. Ngayon, nakaraos-raos kami kahit konti lang. Nakakaya ko ng konti. Paano yan, mabait? Ang masabi dyan. I tell you lang daw, 57. Ay, dito ako pinanganak. Mga 12 taon. Bata pa lang ako. Doon kami pinabakasyon ako doon nung pinsang ko. Nakita ko namin sa katatan. Ang problema nga ngayon, dahil na ninyo, tuyo ang lahat ng mga sapa, tuyo ang ilog. Kaya wala kaming maipadaloy ng tubig. Wala kaming maingit. Walang ulan. Kaya tuyo rin ang mga sapa. Gawa nung El Nino na yan, walang gamit sa amin yan. Dahil diyan kami kumukuha ng mga pagkain namin, panggastos namin. Malaking sa amin, malaking kawalan. Malaking kawalan sa amin. Ayon sa mga datos, the other day ay umaabot na pala ng 1.75 billion pesos ang halaga ng mga nasirang pananim. Ang pangunahing pananim dito ay siyempre yung palay at ng mga mais ng ating mga magsasaka. So, umaabot na rin ng 30 provinces. Talagang apektado dito sa tagtuyot na nararanasan ng ating bansa. Dapat, kikita kami, hindi minsan, prepare na sinasabi mo, minsan nagagawa namin yon, pero hindi namin naasahan na ganito ang mangyayari sa palay namin. Kaya yung medyo kung may natira nung umani ka, malamang ngayon, walang babalik. Kaya
mahirap. Yan, luging-lugi yan. Walang bumalik na walang bumalik na saya dyan dahil wala, hindi siya nagbunga. Hindi siya nagbunga, gawa nga nung Minsan, lulusong kami ng maga, magdadala kami ng almusal, mga bandang alas 9, doon kami kakain, ganyan. Magtatrabaho kami na muna sa umaga. Tapos, pagka ginutom, kakain. Tapos, trabaho na naman ulit. Hanggang tanghali na yun. Pagdating ng tanghali, kung may natira kang umaga na pagkain mo, pagka tinatamad kang uuwi, hindi ka na uwi, yun na lang ang kakainin mo. Mahinga ka na lang doon. katulad yan, yung balbi, kumuha kami sa yung mga gripong tawag na gripo. Sa ilalim, yung binobombang gano'n. Eh yung patubig, hindi pwedeng pa patubig. Dahil may na. Mga baldi-baldi, batin para doon lang. Mahina. Hindi niya kaya suportaan yung palayan na para sa poso lang, pang patubig, hindi niya kaya suportaan. Mahina lang kasi. Dito sa amin, hindi ganun kalakas ang tubig. Pero sa mga ibang lugar, talagang yung mga poso nila, nakakabuhay ng palay. Sa amin dito, mahina lang. Given yung hindi talaga prioridad ng gobyerno, yung pagpapalakas sa ating lokal na produksyon. At ang pinakamasakit pa dito, despite yung ang daming mga dams, malalaking dams dito sa ating bansa, ay hindi prioridad ng mga dams yung irrigation, pag-i-irrigate sa ating malawak na ating mga natatamunan ng palay. Actually, ay parang 2.5% lang ang yearly na naaabot dun sa binabanggit nila na dapat meron 3.1 million hectares na kailangan lagyan ng irrigation. So 2.5 yearly yung development ng ginagawa ng NIA dun sa irrigation canals. So napakaliit, no? Samantala, dapat yun ang pangunahing bigyang pansin ng gobyerno dahil irrigation pa rin ang pangunahing problema, isa sa pangunahing problema ng ating mga magsasaka para dun sa produksyon nila sa pagkain ng ating mga. Ito ay nagpapakita ng 1.5%, 1.5% na pagtaas mula sa nakaraang taon o dagdag na mahigit na 300,000 tonelada ng palay ang inaidagdag sa nakaraang taon. Ang pamamahagi ng mas magandang uri ng binhi at pagbibigay ng malawakang suporta sa pataba ay siyang nagbunga ng positibong resulta na ito. Binibigyan naman kasi sa amin ng gobyerno. Kada kada crack namin, binibigyan kami ng libreng palay, pagsabog, may libre kami pataba, pero kulang din. Hindi naman sapat yung binibigay sa amin na kakailanganin namin. Kumbaga, kung kailangan namin 10 kaban na binhi, ang gobyerno, isa nagbibigay sa amin, 2 o 3 gano'n lang. Kung yung kanilang magsasaka, kailangan talagang may ayuda. Kaya lang, wala pang dumarating. Di ba binibigay lang yung ayuda ng gobyerno? Pang konti-konti lang yung ayuda. Recently, nakipag-dialog kami sa DA para asingilin sila para sabihin na kailangan na ng ayuda ng ating mga magsasaka. Kailangan na talaga ng subsidy kasi ito na nga, marami ng umiiyak na tinititigan na nila yung kanilang mga pananim na nalalanta. Ang banggit ng gobyerno ay meron naman silang ginagawang paraan, yung cloud seeding. Pero syempre, napakaliit na porsyento yun at yung cloud seeding sa isang area lang yun, paano yung iba't ibang lugar. Ayon din sa kanila, meron silang pinamamahaging deep well, yung deep well pump. Pero kung deep well pump yan, hanggang 1 hektarya lang ang kaya niyang matubigan. So napaka-insignificant talaga, no? Na kung titignan natin, kung babalikan natin, yung kainuntilan ng gobyerno na ayusin yung ating mga irrigation canals, yung mga prioritization ng mga big dams sa ating bansa ay hindi talaga siya maayon dun sa talagang pangangailangan ng ating mga magsasaka. Palagay ko susubukan natin yung solar powered irrigation
lalagay po tayo ng solar, tapos yun ang gagamitin na kuryente para sa mga bomba. Siyempre, pinangako pa lang, hindi naman agad darating. Makakatulong yun pagka yun ang natayo. Actually, may mga ilan na rin tayong nakitang itinayong solar power. Itong solar power na ito ay bahagi dun sa RCEF, yung Rice Competitive Enhancement Fund. Di ba may 10 billion na pondo para sa mga machineries, mga yan. So, dun sa last phase ng kanilang programa ay magtatayo sila ng solar power irrigation. Yung solar power irrigation na yun ay ayon sa mga magsasaka ng ating nakausap ay abot lang ng 1 hanggang 2 hektarya ang kanyang kayang abutin ng patubig dahil napakaliit yung water impounding na ginawa para dun sa solar power irrigation na yun. So, kung meron man mga ganong initiatives, gaya ng nabanggit ko kanina, ay talagang very limited ang kaya niyang servisyohan. Kasi sa isang hektarya, minsan maka 70 ka ba, 80 ka ba? Sama-samahin mo yun. Wala kang mahanita, kaya malaki lugi. Kung halimbawa, 40 mil lang nagagastos namin sa isang hektarya, andito pa lang kami. Dahil ang simula nung pagkasabog na, hindi na ulan. Halimbawa, sa isang hektarya, ang nalugi namin dyan, siguro nasa 15,000 pa lang. Sa isang hektarya. Kasi yan mabubuo yan, nasa mga 35,000 ang gastos mo sa isang hektarya. Makakapagpabunga ka na. At ayon sa PA ay ang may daw dyan, responsibilidad ay yung PCIC, yung Philippine Crop Insurance Company, na kung saan ay sila yung lalapitan ng ating mga magsasaka na nasira yung kanilang mga pananim dahil sa El Nino. Tinanong din natin kung magkano aabutin ang pwede nilang makuha sa PCIC, dun sa crop insurance na yun. Sabi nila wala silang idea. So yung mga ganun, mga sagot mula sa mismong ahensya ng ating ahensya ng agrikultura ay makikita mo na kung paano talaga binibigyan pansin ng gobyerno yung pagkasira, pagkawala at higit sa lahat yung paggalugi ng ating mga magsasaka. Retard na 60 na siya. Sa October, na siya 60. Inaano nga namin siyang lumulusong. Kaya lang mahirap kausapin, matigas ang ulo. Pag gusto niya, hindi mo na mabawalan yan. Rin ako, kaso ayaw nyo tumigil. Ayaw nyo tumigil. Kaya pa daw niya. Yun nga, sinasabi ko sa inyo, kami magsasaka lang, hindi kami nakapag-aral. Talagang, ang namin magsasaka lang. Kaya pagka na-intunisa ka, ayun na lang. Ngayon, meron kaming maliit na sari-sari store, tindahan. Minsan yung konting, yung pambetsin at saka yung pang magic sarap. Nakukuha natin. Yun na lang ang konting income na tumarating sa araw-araw siguro. Kaya katulad yan, walang harap buhay dito. Natulog kang kaya magtuwang ka dito kahit na konti-konti lang bigit na naghahanap ka.